Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Hindi pa naman ako sigurado tatakbo, pinag-iisipan ko pa lang. Kilala rin naman po ako sa buong Pilipinas. And there will be senatorial slate that are available. I think we all want to be like Oprah Winfrey, hindi lang dahil siya yung yumaman. Hindi lahat ng informasyon ay may talino. Ang informasyon, kunyari, phone number ni Coco Martin. Pero ang karunungan ay si Coco Martin mismo. Okay, everyone, please rise for our special guest tonight. Ang commencement speaker ng UP graduation, ang ating kapatid na si Mr. Lourdes Vera, ang taga-uste na naging speaker sa commencement exercise, ang mga taga-PayU. Take your seat. Yes. Doon ka daw. Lord, ano ang mas nakakagulat na inimbitahan ka ng UP Mascom para magsalita sa speech o na hanggang ngayon hindi ka pa iniimbita ng mga kasamahan mo sa UST? Parang mas yung pangalawa. Parang pakiramdam ko, hinihiya nila ako. Kasi bilang Royal and Pontifical University, I do not fall under either categories. Royal, you're neither royal, And pontifical, Ano yung or pontifical? Catholic. I think may bas-bas to. Parang pontiff, no? Parang ano From the root word. ito yung eskwelahan na supposedly under the Vatican. nominal Parang ganun. supervision of the Pope. Oo. Did anybody from UP even tell you or explain to you why? Lately lang may nagsabi sa akin, isang taga dito lang. Out of din. curiosity lang, Oo. baka natanong mo, bakit Parang ako? nag-vote daw yung student body. Wow! Bakit yung mga taga-UP kasi yung mga erehe, mga ganyan. Mga walang paniniwala, dahil Chris Roque, at mga taga-UP dito sa newsroom. Ewan ko, mga ganun. Hindi ko rin alam kasi dalawa, hindi ako taga-UP. Pangalawa, hindi man ako ganap na graduate. So parang saan mga kategorya, ang labo ng bagsak. Yun. Feeling ko, ginamit lang na yung gandang lalaki ko talaga. Pero alam mo, napansin ko dun sa speech mo, nagsimula ka kasi pick-up line. Idol mo line. pa si Senator Miriam. Oo, kasi napansin ko parang lahat ng mga speech ni Miriam sa UP, lagi may pick-up line. Dun sa speech mo, yung daddy mo daw, parang hindi siya natutuwa or hindi siya naniniwala Hanggang ngayon, na totoo yan. successful ka. Pero gusto ni Erpa, abogado. Hanggang ngayon, hindi yung tatay ko, hindi ko rin nawagan ng tagumpay dahil walang ATTY sa simula ng pangalan ko. May isang henerasyon kasi ng mga tao na parang ang sukatan nila ng ganap ng tagumpay ay pagiging abogado o doktor, alam mo yun? May titulo sa harap May ng titulo pangalan. o sa unahan ng engineero pangalan. o arkitekto, mga ganyan. Sa kanya, ganoon pa rin naman. Kahit meron ka ng billboard sa EDSA na may abs ka. May abs. Parang kinahihiya niya nga eh. Parang, nung nasa taga-probinsya kasi yun, sabi niya, anak, totoo ba nag-text sa akin? Totoo ba anak, may picture ka sa EDSA, naka-brief ka lang. Ganyan. Ang hirap pagpaliwanag na parody yun. Kaya, oo ka na lang, oo. Ganun. Nagpunta ka sa graduation ng UP, pero nabanggit mo rin kanina na hindi ka nag-attend sa graduation. Oo, hindi ako pwedeng gumraduate kasi kulang ako na ROTC. Apat na semestre ng ROTC, wala ako. Nung panahon na yun kasi may banda ako, mahaba buho ko, ayoko magpagupit. Walang hangap ang UP sa kung makatapos ka man o wala din silang hangap na kunin ng isang hindi taga-UP para magsalita sa graduation mo taga-UP. Hindi ko lang alam, baka nadaan lang sa gandang lalaki yan, ha? Pero Dapat hindi si Coco Martin yung gagamitin mo example. Paano nga ba Kasi, naging oo, karunungan yung kay Coco Martin, yung sinabi mo doon? Hindi lahat ng informasyon ay may talino. Ang informasyon, kunyari, phone number ni Coco Martin. Pero ang karunungan ay si Coco Martin mismo. kasi ganito yan. bakit nga? Napansin ko kasi sa speech naka-prepare doon, Marian Rivera. Macho point of view eh. Pero ang problema nun, napansin ko, roll call, kasi roll call muna Puro bago babae. speech ko eh. 95% puro babae sa UP. Mascom. So nag-improvise ka. Nag-improvise na lang ako. So inisip ko, parang Coco Martin, tagline na parang maalala ka. Kasi po sa Coco Martin na, yummy. Hindi lahat ng speech mo, dala mo nanay mo, pero sa speech na to, binitbit mo siya
Dahil, gaya na sabi mo, first time niyang makikitang Kasi ang angst niya, mamarcha ka. okay, lahat ng mga kapatid ko, meron siyang mga picture ng graduation, gano'n. Ako wala. Hanggang ngayon, masama yung loob ng aking ina dahil hindi kami nagkaroon na tinatawag natin Kodak moments. Pero wala nang Kodak ngayon. Kaya sinama ko na lang siya natin siya ngayon. Ayaw maniwala ng nanay ko. Speech ako sa UP. Bakit ikaw? Ganyan. Sinabi mo rin na na hindi mo alam na pagsusulat pala yung gusto mo. Paano mo nalaman na gusto mo pala magsulat? At ngayon, host ka na rin ng ilang programa. Mas gusto pa rin magsulat, totoo lang. Pero, may kasabihan nga sa project to, we will burn the bridge when we get there. Diba? So, hindi mo alam kasi na gusto mo isang bagay hanggang, yun, late bloomer ako eh. Kasi, gusto mo yung ginagawa mo, at the same time, yung mga... Dito pumapasok yung Kung Fu idea pa rin, idea ng the guru system na nagbibigay ng parang sort of approval sa ginagawa mo. May nabanggit ka mga guru. Sino-sino yung mga to? Kumbaga, in layman's words, layman's terms, ito yung mga sa atin, naging inspirasyon natin. Well, mga taong pinabilib tayo. Okay, hindi sa pambobola. Okay, number 1 dyan, si the late Dr. Ofelia Alcantara de Malanta, ang dating dean ng USC College of Arts and Letters. Yun sa panitikan, okay. Pero pagdating sa broadcast, wala nang ibang naniwala sa akin kundi itong mamang to eh. Ang akin lang naman sinasabi ko, nire-remind ko lang paminsan-minsan si Lord na dali lang, may konti time, may boundaries pa rin. Kahit paano, ingat lang. Yun. Konting ingat lang. Pero naalala ko bilang literature student, nababasa ko si Lourdes. Hoy, sobra ka naman! Oo naman, nasa habit of course ka kaya. Kapag ka nandun ka, at pag anthologist ka na, ikaw na. Okay, maraming salamat, Lord. Paano na? Edit naman yun. Salamat sa iyong mga payo, Sir Lord. At para mas maraming payo, manood lang ng dokumentado. Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Pinoy. Sa conference ng Philippine Press Institute, may tampo daw sa media. Tungkol na naman ba yan kay Grace Lee? Alangan naman kay Bruce Lee. Che! Yun nga, dun sa 16th National Press Forum ng Philippine Press Institute, guest speaker nga si President Noynoy Aquino. Ito raw yung first time na magkaroon sila ng guest na Pangulo ng Pilipinas. So parang, di ba, kapag nag-guest ang isang Pangulo sa isang event, di ba, it speaks of something na binibigyan niya ng importansya kung ano man yung cause nung isang grupong yon. Like, yan, mga press. Pero, kabaliktaran pala nangyari dahil dun sa event na yon, parang winakwak pa niya ang media. Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan na ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Ang media po ba ang pinariringgan nyo o siya? I am sorry. Ang feeling niya kasi, yung mga media yung humihila raw pababa sa bansa dahil daw sa mga negative na ibinabalita natin. Ayon po sa kwento na nikuuna sa aking ama, sa loob daw po ng isang bar, umiinom ang isang Amerikano. Pumasok ay isang mangingisdang Pilipino na may dalang timba na puno ng alimango. Ibinaba niya to at ang sabi po ng Amerikano, "Buddy, your crabs are about to escape." Tinignan raw po ng Pilipino at sagot ng Pilipino, "Don't bother and don't fret. They're Filipino crabs. Before they get out, they will be pulled back in." Sing it! Tong, 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 pakitong, kitong. Baga sa dyaryo, di ba? Pag tinupi mo siya sa kinasasama ng loob niya ay hindi yung mga na-highlight mo sa kanya. Well, kundi yung mga bad news tungkol sa nangyayari sa bansa. Parang hindi na-highlight yung positive news about the Philippines. May kakilala po ako, sana'y dadalaw sa ating bansa. Pero siya mismo nagdalawang isip na umuwi dahil wala na raw siyang nabasa at nakita sa mga channel na kumukover sa ating bayan kung hindi karahasan at krimen. Nako, si Mr. President may blind item na rin? Kung ayaw umuwi, edi wag! Like yung isang carnapping case na
na-headline yung carnapping case. Pero nung na-resolve yung kaso, nababa na lang siya. May nagsabi po bang ang galing ng mga polis natin, ang galing ng mga prosecutor natin, nagpapasalamat nga po ako at nabitbit na sa ating mga pahayagan ang kaso ni Dominguez. Yung nga lang, yung krimen niya nung nakaraang taon, inilathala above the fold. Itong conviction niya below the fold. Buti naman within the paper pa. Pero aside from that, yun, balat sibuyas nga siya kasi yung mga balita tungkol sa kanya. Like yung mga sinasabing nag-date daw sila ni Grace Lee sa Green Hills sa araw ng, sa oras ng trabaho. Na hindi daw verify. Hindi man lang daw verify. Hindi kagagawa ng media yon. Balita yun. Kasi sa Twitter nang galing yun. Yeah, it was Edo Manzano who tweeted that and nag-sorry naman siya at binawi niya agad. At ang sinasabi pa ano pa yung mga kinasasama niya ng loob? Ay nagkusaman lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inere. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang press corps. Sana na-text man lang yung kanyang reporter at pinatignan at inutusan dumugaw sa bintana para tingnan kung umalis ba ang aking convoy. Di ba ang tagal na yung issue na yun, sir? Akala ko nga napalagpas niya na eh. Di ba usually nga, sir, titira agad siya kung may magsalita na against him. But then again, nung hindi siya nagsalita na sinabi niya, hey, I'm in the office, nung yung mga time na pinagkakalat nga ni Edu yun sa Twitter, akala ko hindi na siya hihiinit. At saka yun yung nakakatawa kasi yun yung naglabas pa sila ng picture niya, di ba? Na biglang naglabas na working picture ni Pinoy na, oy, nagtatrabaho ko, di ba? The president, all presidents actually have been so sensitive to negative news. But we were telling them, hindi naman gigising tayo sa umaga na ngayong araw na to, okra-okrayin ko si President Noynoy. Hindi naman po ganun yung trabaho ng reporter. News is bad because there's really some basis to it. Well, yan talaga ang trabaho ng media, lalo na ng news media. No? Ang trabaho natin ay ang ilahad ang katotohanan. If the truth of the situation is that the situation is bad, then by hell, that's what we're going to report. Hindi ko naman po inihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabaguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalanse po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakakaapekto sa buhay ng kapwa nating Pilipino, tsak po na mas madali nating maaabot ang kolektibo nating mithiin para sa bayan. Pero on the other hand, also a part of this event nga, ang ating ang hepe ng News 5, si Lucy Cruz Valdez, ay naimbitahan din magsalita dun sa event na yon. At ang highlight nitong event na to, medyo nagkaroon nga ng konting sagutan between kay Ma'am Lucy at saka kay Ellen Tordesillas na isa ring Batikan na journalist. Parang ang nagiging... Periodista, isang kolumnista at periodista si Ellen Tordesillas. Parang sinasabi nga ni Miss Tordesillas na parang yung media dapat gawin niya kung ano yung mandate niya, which is maghanap ng storya at ikwento yung storyang yon. Ang ganda ni Madam. Oo nga, ang ganda nga ni Ma'am Dan. Pero ang sinasabi kasi ni Ma'am Lucy, parang naging integral part na ng pagbabalita ang public service. As a journalist, you do the public service by doing good journalism, and that is making sure that your report that your reports are truthful, fair, and it doesn't harm innocent people. But if you engage in advocacy work, don't you feel that it's time to shift careers? You know, what kind of a journalist go into public No, I know, advocacy work? Ellen, but public service is different from advocacy. Advocacy is taking a stand on an issue. Public service is giving help when help is needed. Because there is nothing to lose by helping. But that's not advocacy. That's simple help. Ellen Tordesillas, parang hindi niya kilala kung sino si Marcelo H. Del Pilar, na isa sa mga pambansang bayani natin at isang periodista. At nung panahon niya, hindi lang siya nagsulat, kundi may advokasya siya, reforma. To the point na napatrouble siya sa mga otoridad dito sa Pilipinas. May simpleng sagot dyan si Paring Lourdes. Walang basagan ng trip. Okay? Kung ano ang dyaryo, okay lang kayo. Huwag na nilang pintasan kung anong ginagawa ng television. Era Estrada, nung pinardo ni Gloria Arroyo, nangako in writing na magre-retire na from politics. Pero tumakbo ng 2010 elections for president. Pero nitong huli, o nagparamdam, natatakbo for mayor of Manila. Wala pa naman ako, hindi pa naman ako sigurado tatakbo. Pinag-iisipan ko pa lang. Naawa ko sa Luzon ng Maynila dahil pag
Napag-iwanan na ng Makati, ng Quezon City, ng Taguig. Pa naman ang capital city natin. Ngayon naman, Michelle, may bagong ihip na naman ng hangin si Erap. Ano yun? 40-60 in favor of running nung birthday niya, nung April 19. Nitong linggo na to, sinabi niya, 50-50 na raw. So may nalalaman pa siyang 40-60 at 50-50. Yes. Ngayon, 50-50 na parang leaning towards hindi na lang siya muna tatakbo. Matatandaan natin na parang ang sabi niya, ang pinakabasehan kung bakit siya tatakbo ay dahil may clamor. And then of course, yun nga, sabi niya, mas gugustuhin na raw niya sigurong ibigay ang suporta niya sa isang Isko Moreno. Okay, yes. So may konting paintriga pa si Erap dahil alam naman natin na si Isko Moreno ay matagal na Vice Mayor ni Mayor Lim, ng incumbent. So, mga ganitong statement would tend to drive a wedge between Mayor Lim and his Vice Mayor Isko Moreno. Yes, and dilipat na nga raw kasi yata si Isko Moreno from the Nationalista Party list to yung party ni Estrada. And then of course, actually, hindi pa nga sigurado kung ano yung itatakbo ni Isko. Hindi rin naman kaila sa inyo, kilala rin naman po ako sa buong Pilipinas. Naku sir, buti pa kayo. Kilala sa buong Pilipinas. Sana ako rin. And there will be senatorial slate that are available. Marami akong options sa katayuan ko ngayon. Surprise pa, kasi baka daw maging senador ang posisyon tatakbuhin niya. May K na ba nakalabanin ni Isko Moreno si Mayor Lim? Ito, theoretical lang naman, ano? Kung kaya na ba ni Isko na banggain si Mayor Lim ng Maynila? Well, kung lilipat nga siya ng partido ni Binay, baka pwede siyang umasa doon sa 70+% endorsement power ni VP Binay. Si Isko Moreno nga ay sobrang overwhelmed sa suporta na nakukuha niya ngayon kay Estrada. Talagang nakakatuwang isipin. Tungkol naman sa pag-endorso niya, kung sakaling hindi siya tatakbong alkalde, ay talagang that is already too much. I'm really humbled that if the president would do such thing, hindi ko alam kung paano ko pupunan yung karangalan na binibigay niya. Palagay ko lang, capability-wise, to answer the question. Capability-wise, well, for one, may track record na siya sa politika bilang konsehal at saka vice mayor for the longest time, di ba? Ang tagal na niya sa politika rin. And number two nga, because nag-aaral nga siya. Tapos he's gonna be a lawyer soon din, di ba? Nag-aaral din siya. So, at saka sa experience, di ba? Kaya naman. One thing he can count on also is his youth. Remember, although it might be a disadvantage for some na bata siya, but it might be an advantage when ang kalaban niya isang matandang mayor. We all want to be like Oprah Winfrey, hindi lang dahil siya yung yumaman. Si Ate Shawi, Hindi masaya. sad pa rin. Pero MJ siguro naman tears of joy na to dahil finally, after a long wait, matutuloy na rin ang show niya. Anong petsa Tama. na? Ay nga, we're all happy. May 7A show niya. Wala pang time slot at ang title, Sharon, kasama mo, kapatid. O, di ba? I think we all want to be like Oprah Winfrey, hindi lang dahil siya yung yumaman, siya yung naging super powerful. I think we all want to be like her, mainly because of the number of lives that she's been able to touch. Yung content na sobrang ganda. Kung nakikita niyo naman sa mga ongoing plugs ngayon sila, Janelle Manahan, Katrina Halili, Iwamoto. Mga controversial Yes, talaga. mga controversial na inspirational. Pero mas nakaka-touch daw dyan yung mga real people na feature ni Ate Shawi. Sige, diretsohin na natin yung sa 1 billion. Iuna yun sa press na parang na-hurt siya nung una na bakit ganon? All of a sudden, lumipat ako dito sa TV5 nung nag-bring up yung 1 billion. Ano na daw? Parang yun daw yung ginawang big deal. Ito yung sabi niya, and I quote, "Hello, hindi na bago sa akin ang 1 billion." Ayun! Yes. It's not about the 1 billion contract. Kasi ang hirap magsalita na baka may masaktan niya, di ba? Pero let's just say it, about a little respect for, I think, what I've built over 3 decades. I
felt after all my hard work, I deserve it. Kumbaga po, I was born with a silver spoon in my mouth and I never made a big deal out of being a princess in my father's eyes. Pwede ba yun? Lumabas siya sa tiyan na may sobong kutsara? Ay nako, hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng born with a silver spoon in your mouth? Ano ba yun? Ibig sabihin, mayaman. May sense ka rin palang kausap minsan, no? So 1 billion na. 1 billion na. Parang installment no? Sinabi niya yun sa... 1 billion in 5 years. Yes. Pero sinabi nga hindi niya bago sa kanya yun. Napag-usapan ba naman niya si Tita Helen? Naman, sir. Hindi na si Tita Helen, pati si Susan Roses. Inamin na twice na pala siya nag-reach out. Hindi to pero sa different people. Si Shara Soto, which is pinsan niya. And of course, si Richard Gomez, nakasama sa show ng Tita Helen niya. Silang dalawa, parang kailangan lang talaga nilang mag-usap. So, siguro kailangan lang talaga na tayo na si Mommy. Siyempre, mas matanda si Mama. At sinabi nga niya na hurt din daw siya, but she understands her Tita Helen na it's Helen's time to be hurt. Ang naman ko, talagang ko, hindi ko siya dinidisrespect. Kaya lang, siguro naman, 46 na ako, meron din ako karapatan masaktan at magpalipas na ako sama ng loob bago humarap para naman walang plastika. Yun lang naman yun. Pero 2 years na raw silang di nagkikita o nag-uusap ng mga Soto. So bago pa pumutok yung away sa Twitter, hindi na talaga sila nag-uusap. Na-quote daw siyang sinasabi na politics destroys family. Na medyo dun daw isa sa mga na-hurt yung Tita Helen niya. Di ba ang pinagmulan nito kasi, di ba si Senator Kiko Pangilinan was running for Senate President. Nag-aambisyong maging Senate President. Nag-aambisyon, tapos hindi siya sinuportahan ni Tito Soto. Yes. Set aside na muna ang tampuhan. Dahil pag may peace, love and laughter. Paniguradong kasama mo kapatid ang Dokumentado. Dokumentado Tweet of the Week. Napatrouble si Miriam Kiambao sa lesbian, gay, bisexual, and transgender community dahil sa panawagan niya sa mga Becky. Ang sabi ni Miriam, homosexuality is not a sin, but it's a lie from the devil. Do not be deceived. God loves gays and wants them to know the truth. Maraming natuwa pero dahil social media ito, mas marami ang nagalit. Kaya bawi ni Miriam, I'm sorry LGBT, I was too harsh. I will do my best to be more sensitive. Sagot naman ni Carlos Celdran na aktibo din sa social media, harsh is not the word you should be using, Miriam. Retarded would be better. Mahirap din ang sitwasyon ni Bibi Gandanghari. Hindi pa rin daw kasi siya tanggap ni Kuya Robin. Dokumentado Video of the Week. May sequel na ang It's More Fun in the Philippines ni Tourism Secretary Mon Jimenez, ang advertising executive na nagpasikat sa Chika Joy. Pinagtahi-tahi sa isang video commercial ang mga picture na una nating nakita sa Facebook. Kanta ni Barbara Streisand ang ginamit na background music. Umere na ito sa CNN at tiniming sa ADB Governors Meeting na mangyayari dito sa Maynila this week. Target ng Tourism Department na maka 12 million tourists bago magtapos ang termino ni Pinoy sa 2016. Nito lamang 2011, last year, naka 19 million tourists na ang Thailand.